Pag-usapan natin etong kahihiyan na nangyari sa mga DDS kahapon. Alam naman natin kahapon naglunsad sila ng malawakang people power. Sa katunayan, sa sobrang lawak ng people power nila, umabot pa ito doon sa Manila Bay. Ang target talaga nila yung Forbes Park. Balak talaga nilang pasukin yan kasi may bahay dyan si Speaker Martin Romualdez, Saldico at si Pangulong Bongbong Marcos. Yan talaga yung target nilang pasukin. Kaya nagsagawa sila ng people power, malawakang people power. So yun ang plano nila. Kaso kahapon, sinampal sila ng kahihiyan. Sinampal talaga sila ng kahihiyan. Sinampal sila ng katatawanan ng Pilipino. Dahil yung iniisip nila na maraming tao na pupunta, ayun, parang 18 lamang. Parang 18 lamang yung nagpunta. Grabe, nakakahiya. Isipin mo, si Congressman kulang-kulang sa pansin, ha? Nanawagan ng people power, tapos ang dumating, ayan lang, ano klase naman yan? Ha? Anong klase po yan? Anong klase? Bagay, si Congressman Barsaga, sino ba naman susunod yan? Kulang-kulang yan, di ba? Kulang-kulang sa pansin yan, sino ba naman susunod yan? Kaya yung ginawa ng mga DDS kahapon, ebidensya yan. Ebidensya yan na konti lang talaga yung mga naniniwala sa Duterte, konti lang. Ebidensya yan. Ebidensya yan na yung mga Duterte talagang pinagtatawanan lang ng mga Pilipino. Ebidensya yan na yung mga Duterte binabaliwala lang ng mga Pilipino. At ebidensya yan na si Pangulong Bongbong Marcos ay mahal ng mga Pilipino. Kahit nga doon sa maisog nila kahit doon sa Davao, di ba? Nung nag-rally sila ron, nung inaresto si Digong, napabagsak ba nila si PBBM? Hindi naman. Kaya kahit anong gawin nila, hindi nila mapapabagsak si PBBM kasi nga, mahal ng tao si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba, mahal? Pinoprotektahan ng Pilipino si PBBM. Hindi gaya ni Digong nakakulong ngayon doon, nabubulok sa kulungan. Di ba? Yung rally nila kahapon, sana naman. Huli na yan, huli na. Mahiya naman kayo sa sarili ninyo. Tabla naman kayo ng kahihiyan. Pang ilang rally nyo na yan. Simula nung January 2024. Kasi dyan nagsimula yan. January 2024. Yung maisog nila Duterte. Monthly pa nila ginagawa yan, maisog. Diba? Monthly nila ginagawa yan. Ano nangyari? Ayun, nakulong. Napapahiya ngayon. Pinagtatawanan ngayon ng mga Pilipino si Digong. Diba? Kasi si Digong dapat matanda na. Diba? Matanda na. Dapat ini-enjoy na lang niya yung katandaan niya. Ini-enjoy niya na lang sa papiling ng apo niya, sa piling ng pamilya niya, sa piling ng mga mahal niya sa buhay. Yun dapat ang ginawa niya. Hindi niya na dapat kinalaban si PBBM. Kasi hindi niya kaya si PBBM. Hindi kaya ni Duterte si PBBM. Kaya nga siya nakulong Kasi hindi niya kaya si PBBM. Malayo siya kay Pangulong Bongbong Marcos si Duterte. Napakalayo. Sa isip, malayo. Sa salita, sa gawa, malayo. Lalo sa itsura. Malayo. Di ba? Kaya kung ako kay Duterte dapat pagsisihan niya yung ginawa niyang paglaban kay PBBM. Siya naman talaga nagsimula nito Yung maisog nila doon sa Davao dati noong January 2024, di ba? Sila nagsimula ron, maisog. Sila nagsimula nung gulo-gulo dito ngayon. Ano nangyari? Di ba? Sa kakalaban niya kay PBBM, nakulong siya ngayon. Kasi hindi niya talaga kaya si Pangulong Bongbong Marcos. Kahit sa ang aspeto, hindi kaya ni Duterte. Kahit sino sa Duterte, kahit si Sara pa yan, hindi nila kaya si PBBM. Kasi una, si PBBM mahal ng tao. Pangalawa, protektado siya ng puong may kapal. Kaya yung rally kahapon na people power, wala nangyari. Diba? Nung nagutom, nung mga inantok na, nagsiuwian na, kanya-kanya na silang uwi. Sabi nga ng isang pulis doon ngayon lang ako nakita ng people power na mas marami pa yung pulis. Totoo naman. Diba? Totoo naman, mas marami pa yung pulis na nangyari kagahapon. Alam mo yung mga vendor doon sa Ayala, yung mga vendor nagtitinda ng palami, nagtitinda ng mga chichirya, nagtitinda ng mani, nagtitinda ng sigarilyo. Galit na galit. Kasi hindi sila bumenta. Hindi sila nakabenta kasi sino ba naman mag-expect yung tao wala pang 50? Diba yung tao wala pang 50? Sino ba naman mag-expect nun? Kaya nalugi yung mga vendor kagabi sa Ayala. Naluging-lugi talaga.
Akala nila dudumugin ng 32 million yung people power kahapon. Kaso ano nangyari? Ayun. Diba? Ayun. Pahiya yung mga DDS kahapon. Kasi nga, yung rally nila na people power, nilangaw talaga ng sobra. Sabagay, etong mga to, parang sanay naman to, mapahiya itong mga to eh. Diba? Kasi wala naman dangal itong mga tao to, walang dangal eh. Kahit mapahiya araw-araw itong mga to, okay lang dito sa mga to. Diba? Kasi wala namang mga dangal, wala mga kredibilidad yung mga vlogger nila. Puro lang pang fake news. O, ano nangyari? Yung fake news nila, si Tatay Digong nila, hindi na-aprobahan yung interim release. O, ano nangyari? Ayun, nabubutok na talaga sa kulungan. Yan, sasabi natin kasi. Diba? Huwag nyo labanan si PBBM. Huwag nyo labanan kasi hindi nyo kaya. Hindi nyo kaya kahit sino sa inyo. Kahit nga si Duterte na mismo eh. Hindi nyo kaya. O, ano nangyari? Diba? Ano nangyari? Para lang kayo mga basang sisiw hanggang ngayon nagsisigaw, BBM resign. Hindi nyo naman mapag-resign. Kung kada sigaw nyo ng BBM resign, pinagtatawanan kayo ng maraming Pilipino. Galit kayo sa corruption pero yung gusto nyong ipalit, magnanakaw. Diba? Kung galit kayo sa corruption, dapat mas galit kayo dun sa magnanakaw na babae. Diba? Kasi wala eh, kulto kayo eh. Kulto ng mga tanga, kulto ng mga siraulo, kulto ng mga bobo, kulto ng mga walang pinag-aralan. Diba? Lahat nasa inyo na eh. Oh, hindi nyo masisisi ang taong bayan kung ayaw nila pabayaan si PBBM. Hindi nyo masisisi. Kasi nga, alam ng maraming Pilipino na kapag napatalsik si PBBM, dilubyo ang nangyayari sa Pilipinas. Diba? Papalit yung magnanakaw. Yun ang ayaw ng mga Pilipino. Yung palitan si PBBM ng isang magnanakaw. Yun ang ayaw ng Pilipino. Kaya hanggang ngayon, hindi nyo mapatalsik si PBBM. Kasi nga, kunti lang kayo. Kaya ang resulta, pinagtatawanan kayo ng majority ng mga Pilipino. Yun ang totoo dyan. Diba? Kaya sana naman, lesson learned na sa inyo yung kahapon. Sana huling people power nyo na yan kasi wala namang people eh. Puro lang kayo kilikili power, walang people eh. Diba? Puro lang kayo power, wala namang people. Ano klase yan? Yung iba pang mga taga Mindanao, inaaway si Chavit Singson. Kasi sinasabi, nasan daw yung barko na sasakyan ng mga taga Mindanao papunta na Maynila. Wala naman. Si Singson pa. Diba si Singson pa? Siyempre, pag alam ni Singson na walang mangyayari, hindi yan gagastos ng pera. Ganun lang yun. Kung totoo man yung usapan nyo na yan, ha? Kung alam ni Singson na kapag walang mangyayari, hindi yan maglalabas ng pera. Alam naman niya, konti lang talaga yung mga Duterte supporters.